To the indigenous people sa lahat ng dako ng ating bansa. Binabati ko kayo sa araw na ito, araw ng linggo. Happy Sunday at shout out sa lahat ng mga katutubo. To the indigenous people, sana sa panahong ito ay magkakaroon na kayo ng kaliwanagan na nanganganib ang ating mga ancestral domain. Maniwala kay sa akin at hindi. Ito'y maaring magiging batas ang 19608 bill kahit pa anong gagawin natin. Narinig natin sa isang privilege speech na nakikiusap na sana mabigyan ng mga assistance ang mga katutubo. Walang iba kundi si Congressman Zubiri sa Bukidnon Province. Nagmalasakit siya sa inyo. Nagmalasakit siya sa atin. Kaya bigyan niyo ng halaga ang kanyang pagmamalasakit sa kanya, pagmamalasakit niya sa inyo. Sapagkat ang mga katutubo sa Bukidnon ay hindi nagkakaisa. Marami tayong na-encounter ngayon diyan sa bandang yan, diyan sa bansang probinsya ng Bukidnon na composed of the 7 tribes diyan sa Bukidnon. Diyan din nanggagaling ang lahat ng mga problema. Lahat ng mga inutang ng mga buhay na hindi malaman kung sinong gumawa. Nandyan yung oppression, nandyan yung suppression of rights, nandyan ang land grabbing. Kaya yung iba na walang matakbuhan ay tumakbo, nandun na sa kabundukan, nandun sa ilalim ng mga forest area, nasa ilalim ng gubat. Kaya nakapanghinayang ang mga katutubo na siyang may-ari diyan sa mga lugar na yan na tinatawag na ancestral land o ancestral domain. Sa buong bansa, naranasan natin ang mga land grabbing. Lalong-lalo na dyan sa Luzon, at lagi natin naririnig na sila ay pinapaalis sa kanilang lugar dahil nilagyan ng mga proyekto na hindi naman sila nabigyan ng kaukulang relokasyon o mabigyan man lang ng konsiderasyon na mga monetary consideration. Wala. Dahil kinakapital sila ng kanilang mga tribal leader na walang puso. Sana itong mga tribal leaders ay matuto na dahil ang ginawa ninyo ng pagpatay sa karapatan ay karapatan ng inyong mga next generation, mga saling lahi. Diyan sa Luzon at Visayas, ganun din. Lalong-lalo na dito sa Mindanao, dito sa bandang Region 10. Maraming mga leaders natin nag-organize. Maraming leaders natin nagiging NCIP commissioners. But despite dito sa mga nakaupo nito ay walang ginagawa
at hindi man lang resolba ang mga problema at tuloy-tuloy. Recently, may pinatay rito na dalawang mga abogado dito sa mismo sa Davao City. At hindi na natin narinig kung may hustisya ba dahil lang sa kanyang malasakit sa mga katutubo. Kung hindi tayo magkaisa, wala tayong aasahan dito sa ating tribo kung hindi mawawala ang ating mga tribo. Lalong-lalo na dyan sa Region 10 sapagkat nandyan ang sentro ng mga land grabbing. Unti-unti nawawala ang mga ancestral domain ng mga ating kapatid. Ang kaawa-awa, ang kanilang community na walang kamalay-malay dahil sa kamangmangan, hindi nila alam ang mga nangyayari sa kanilang paligid. May natitira pang mga tribal leaders na matuwid at magsikap, be patriotic, sapagkat hindi tayo pababayaan ng Panginoon at tutulungan tayo. Paparating ang eleksyon, tingnan natin kung mayroon tayong matibay na ilagay diyan sa Kongreso at Senado upang sila ay masandalan natin sa panahon ng kagipitan. Sapagkat pag hindi natin masawata itong 9608 bills na ito, ang nanganganib dito ay ang ating mga ancestral land o ancestral domain. Sapagkat pag nagiging batas yan, alam nyo na ang mangyayari sa inyo. Wala ng ancestral land, wala ng ancestral domain sapagkat ito'y ipamamahagi nila sa pamagitan ng number of populations na sa loob ng inaangkin natin na mga lupain ang siyang hinabilin ng ating mga ninuno sa atin. Mag-isip-isip tayo. At intindihin natin ang ating batas sa EPRA law. May nagsasabi rito na pag narehistro ang iyong organization ay hindi ka IP. Ito'y resulta ng ating kamangmangan sa kakulangan ng ating kaalaman. Nag-aral tayo pero short tayo. Di natin lubos na naintindihan ang ating EPRA law. Ang sinasabing self-governance, empowerment, and predetermination, iba sa inyong pagkakaintindi na may sarili tayong gobyerno. Iba ang ibig sabihin ng gobyerno, iba ang ibig sabihin ng governance. Ang gobyerno isang kinatawan ng napakalaking bansa at nagkaroon ng complete political structures na mayroong presidente, vice president at branches of government katulad ng Senate, Congress, Executive, Legislative, and Judiciary. Yan ay tinatawag na gobyerno na mayroon ding armed forces at may police.
Mga kapatid kong indigenous, intindihin ninyong mabuti sapagkat nangangalandakan kayo na meron na kayong self-governance. Nakakahiya sapagkat pag narinig tayo nitong mga marurunong sa Kongreso, pagtawanan, mas lalo tayong pagtawanan sapagkat dahil sa ating kamangmangan, hindi natin naintindihan kung ano yung self-governance at ang government. Ang self-governance, mga kapatid kong yung nag-aral ng mga IPRA ng ating Republika 8371 na tinatawag nating IPRA, ang self-governance ay isang management. Tayo'y mag-manage sa loob ng ating community na kasama ang ating customary law. Pero hindi ibig sabihin na may sarili ka ng gobyerno sapagkat hindi tayo binigyan ng authority na magsarili tayo. Not even the arm in the autonomous regions of Cordillera ay may sarili na silang gobyerno. They are still adhering to the Constitution of our Republic of the Philippines. Hindi mangyari na tayo ay mag-independent o total independent. Iba rin ang sinasabing autonomous o autonomy. Binigyan tayo ng kalayaan sa pag-practice ng ating mga customary. Pag-practice kung ano ang development na pwede nating gagawin sa loob ng ating community. Kung ano, yan ang sinasabing empowerment. At ang ating determination ay mapaunlad natin ang bansa, mapaunlad natin ang ating indigenous community. Yun ang ating determinasyon na magkaroon o ma-uplift natin ang life, ang living ng ating mga kapatid na katutubo. So mag-aral tayo ng mabuti, mga kapatid, upang hindi tayo mapahiya sapagkat etong ating mga kapatid na nag-aaral at may kaalaman na, baka mas lalo tayong pagtawanan nila. So intindihin mabuti kung ano yung self-governance at ano ang government. Binigyan tayo ng privilege na mag-exercise sa ating customary law, provided na huwag kang mag-go beyond with the government laws, batas ng ating gobyerno, sapagkat you will be prosecuted under our government law na tinatawag na normal court. We are all sanctions of the penalty under the revised penal code. Makakatutubo ka man o hindi, sama-sama natin ma-experience ang ating batas na kinopya natin sa US. So, mga kababayan, hindi ako magsasawa sa paalala sa inyong mga indigenous people. Suportahan natin kahit gaano kahina, ipakita natin sa ating mga kababayan, ipakita natin sa ating mga kapatid na mga non-IPs na strong ang indigenous people of the Philippines ng 110 tribes.
I urge to the 110 tribes, we continue to evolve. Hindi natin sisirain upang pabalik ang ating sistema. Tuloy natin ang ating kultura at ating i-develop. Mag-evolve tayo because nakita ninyo ang Africa. Naka-evolve ang Africa and now they have their own independent. They have their own independence. Nagsarili na sila because they are already awakened. Nagising ang Africa. They are almost now nagkakaisa ang lahat ng entire African country. Dahil nakita nila, kaya pala nila ang kanilang sarili na matayuan ang kanilang mga sarili. So mga indigenous people, huwag tayong paatras kung hindi pasulong. So hinihikayat ko ang lahat at nakikiusap ako rito sa mga indigenous people, lalong-lalo na sa Region 10, Region 11, huwag naman sana ninyo samantalahin ang kahinaan ng inyong community at dadalhin ninyo just because of your personal interest na magkakaroon kayo ng pera at temporary ang pera na yan ay mawawala sa inyo at makakarma kayo in the future. Lahat yan may kabayaran. Suportahan natin lahat ng mga indigenous people kung sino yung gustong pumunta riyan sa Kongreso at sa Senado. Dahil pagyamanin natin ang ating sariling tribo, huwag natin basta-basta saan-saan tayo mapunta kung hindi lahat ng mga gustong pumunta dyan sa Kongreso. Hinihikayat ko ang ating mga kababayan, the 110 tribes, magkaisa dito sa ating adhikain na magkaroon tayo ng malakas at may boses dyan sa ating upper and lower house at boses natin hanggang makarating sa Malacanang. So lahat ng mga gustong pumasok diyan sa Kongreso, suportahan natin. Huwag basta may pera, suporta ka agad. Hindi na kayo nahiya sa inyong balat. Pinagkanulo ninyo ang inyong mga lahi. Kala nyo ba yung sinusuportahan ninyo pagdating ng oras ay papansinin pa kayo? Dahil ngayon pinakamalapit kayo sa kanila dahil mapakinabangan kanila. Pagkatapos nitong eleksyon, hindi mo na sila makita. We have been experiencing that since the beginning. Kaya itong atin, ang pagyamanin natin, lahat ng mga katutubo pumapasok din sa Congress, suportahan natin. Lahat na pumapasok din sa Senado, suportahan natin. Kung ano man yung kanyang layunin. Tingnan natin kung ano yung mga plataforma, baka personal interest lang yung gagawin niya at magkaroon ng kayamanan dyan dahil dito sa kanyang makaposisyon siya dyan sa Senado o makaposisyon siya dyan sa Kongreso. Tingnan natin. Huwag basta-basta na lang na kausapin natin sila na masinsinan. Ano ba yung plataforma mo? Ano yung dapat mong gawin kung makaupo ka dyan sa Kongreso, makaupo ka dyan sa Senado.
May resolba mo ba lahat ang mga problema rito sa ating 110 tribes? May retain mo ba yung ating karapatan ng ating mga lupain na hindi maagaw sa ating mga lahi? Kaya tingnan natin. So itong mensahe sana makarating sa lahat ng mga indigenous people sa buong bansa. Support tayo, indigenous people. Kahit ano posisyon dyan sa Congress o dyan sa Senado, suportahan natin sila lahat. So magandang araw at nawa nakikinig kayo para sa kapakanan ng ating mga lahi.